Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Pagbabago ng Senate leadership, hindi makaapekto sa legislative agenda ng administrasyon ayon sa Pangulo. Walang nakikitang balakid si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsusulong ng legislative agenda ng administrasyon sa kabila ng pagbabago ng pamunuan sa Senado. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos palitan ni dating Senate President Vicente Tito Sotto III si Senador Chis Escudero bilang bagong Senate President kamakailan. Sa isang press conference sa Cambodia, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na wala siyang nakikitang problema sa relasyon ng ehekutibo at lehislatura pagdating sa pagtutulak ng mga panukalang batas na prioridad ng administrasyon. Aniya, isang internal matter ang usapin ng pagpapalit ng liderato sa Senado, at naniniwala siyang hindi ito makakaapekto sa mga naunang napagkasundoan kasama ang dating Senate President Escudero. I'm confident. The Senate knows how to organize itself. The Senate also knows how to do the work. And if Senator Soto is now the SP again, then I do not see that it will change very much from what our agenda has, that we had agreed upon when Senator Chis was SP. Samantala, sa Metro Manila ngayon, publiko, pinayuhan na samantalahin ng mas murang Christmas decor sa Divisoria, Manila. Naniniwala ang ilang vendor sa Divisoria, Maynila na tataas pa ang presyo ng mga bilihing may kaugnayan sa Christmas decoration habang papalapit ang mismong araw ng Pasko. Ayon kay Chedalyn Villar, isang veteranang vendor sa Divisoria, kadalasang nagtataas ang presyo ng kanilang paninda kapag nagkakanda ubusan na ng stocks. Bagamat wala ani ang eksaktong araw o buwan, tumataas ang presyo ay kadalasan ito ay bandang katapusan ng October at kalagitnaan ng November. Dahil dito, ay inanyayahan nito ang mga nais mamili na agahan ang gagawing pagsha-shopping para makamura at hindi na rin makipagsiksikan sa Divisoria. Ako ngayon mas makakamura ako kumpara pag sa November. But kailan nang dapat, kailan ang tingin ng taas ang presyo niyo? Hindi naman kasi namin masisure kung kailan. Pero pag habang papalapit ang Pasko, Yun, depende po sa deliver sa amin. nag-iba yung presyo. Kasi ngayon, mababa pa ngayon yung presyo natin. Ito mababa na to. Pinakamababa na po yun. Ilan ang, kumbaga, tingin yung tataas? Ilang libo, ilang daan? Hindi rin, depende rin kasi sa supply. Okay. Sige. Anong pasilyo nga pala to, ate? 1 Victory Swiss, 1 Victory Swiss. 999 Mall, Building 1. At aplikasyon sa concessionary gift card ng mga senior citizen at PWD sa LRT2 hanggang ngayong araw na lamang. Inanunsyo ng Light Rail Transit Authority na hanggang ngayong araw na lamang ang pagtanggap ng aplikasyon para sa concessionary gift card ng mga senior citizen at persons with disability ng LRT2 na mayroong 7 hanggang 10 araw na proseso. Ito ay upang bigyang daan ang pagproseso ng mga pending applications bago isakatuparan ng bagong sistema. Ayon sa LRTA, magsisimula sa September 15 ang same-day processing kung saan makukuha agad sa araw ng aplikasyon ng gift card ng mga senior citizen, PWD, at estudyante. Samantala, kabilang sa mga requirement para makakuha ng concessionary gift card sa mga estudyante ay ang valid school ID at proof of enrollment o registration para sa kasalukuyang school year. Sa mga senior citizen naman, kailangan ng senior citizen ID na inisyu ng lokal na pamahalaan, at sa mga PWD, kailangan ng PWD ID na inisyu rin ng lokal na pamahalaan. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.